Ang movie natin ngayon ay tungkol sa isang magandang kapitbahay na mahilig sa bardagulan. Siyempre kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at mag-iwan ng like bilang suporta. Nag-umpisa ang movie sa mag-asawa na sina Joy at Greg na papunta sa kanilang bagong bahay. Nang makita ni Joy ang isang lalaki sa daan na kumakaway, tinanong niya ang kanyang asawa kung kilala ba niya ito. Sinabi ng kanyang asawa na pala kaibigan lang ang mga tao sa lugar. Kalaunan, nakarating na sila sa kanilang bagong bahay at humanga si Joy sa ganda nito. Pinuri niya ang kanyang asawa para sa mahusay nitong pagpili ng bahay. Sinabi ni Greg na inayos na niya ang ilang kagamitan sa loob at dapat na niyang tignan ang loob habang kinukuha niya ang kanilang mga bagahe. Sa loob, tinignan ni Joy ang sala at kusina bago umupo sa sopa. Nang makapasok na ang kanyang asawa, hinayag ni Joy na sobra niyang nagustuhan ang kanilang bagong bahay. Habang naglalampungan ng mag-asawa, narinig nilang may nag-doorbell at nakilala nila ang bago nilang kapitbahay na sina Wilma, George, Keisha at Brandon na may dalang regalo para sa kanila. Nang tanungin ng grupo kung saan sila nakatira noon, sinabi ni Joy na mula sila sa LA. Pagkatapos, niyaya ni Greg na pumasok sa loob ang mga kapitbahay para makapag-usap ng saglit pero magalang na tumanggi si George dahil maaaring kailanganin nila ng oras para mag-ayos at magpahinga. Makalipas ang ilang sandali, muling tumunog ang doorbell at nakilala ni Greg ang isa pa nilang kapitbahay na si Becky na humingi ng tawad dahil wala siyang regalo para sa kanila. Kalaunan, lumapit si Joy at nagpakilala kaya niyaya ni Becky ang mag-asawa na maghapunan minsan. Pagkaalis ni Becky, tinukso ni Joy si Greg dahil sobra ang ngiti nito habang nakikipag-usap sa magandang kapitbahay. Habang naghahapunan, tinanong ni Greg si Joy kung kinakabahan ba ito sa unang araw nito sa trabaho bukas. Inamin ni Joy na bigla siyang magtatrabaho sa ibang larangan pagkatapos ng 10 taon sa marketing kaya medyo kinakabahan siya. Sagot ng kanyang asawa na ayos lang makaramdam ng kaba at karapat-dapat siya bilang isang executive. Sumunod na araw, nag-jogging si Greg at nakita niya si Becky sa park. Tinanong siya nito kung isa ba siyang runner, kaya ipinaliwanag ni Greg na kailangan niyang magpakondisyon dahil kukuha siya ng physical test para sa Police Academy. Nang tanungin niya si Becky kung bakit ito tumatakbo, sinabi nito na pinayuhan siya ng kanyang therapist na mag-ehersisyo. Mali ang naging komento ni Greg sa kanyang therapy, pero nilinaw ni Becky na hindi siya baliw, kaya tiniyak nito na naiintindihan niya ang ilang tao na kailangan lang ng kausap. Pinahalagahan ni Becky ang kanyang mga sinabi at sinabi na hindi tulad niya, hindi siya biniyayaan ng isang partner na pwede niyang kausapin tungkol sa kanyang mga problema. Pagkatapos ay hinamon ng karera ni Becky si Greg pabalik sa kanilang kalye at tinanggap niya ito. Kinalaunan, habang naghahanda si Joy, sumilip siya sa bintana at nakita niya ang kanyang asawa at kanilang kapitbahay na masayang nag-uusap. Pagkatapos, nakita niya si Becky na maharot na hinawakan ng braso ng kanyang asawa kaya umalis na siya. Pagpasok sa loob, tinukso ni Joy ang kanyang asawa na sasabak na ito sa conditioning test ngayon dahil nakahanap na siya ng running partner. Para bigyan ng katiyakan si Joy, sinabi ni Greg na nasa park na si Becky nang makarating siya doon at nakita lang siya nito. Sumunod na eksena, habang nasa trabaho ang kanyang asawa, hinugasan ni Greg ang kanyang sasakyan sa labas at kinawayan si Becky nang makita ito. Kinahapunan, umuwi na si Joy mula sa trabaho kaya tinanong siya ng kanyang asawa kung kumusta ang kanyang unang araw. Sinabi ni Joy na nakakapagod pero masaya siya dahil may mga staff na nagtapos ng kolehiyo na gustong matuto mula sa kanya. Pagkatapos, sinabi niya na ipapadala siya ng kanyang kumpanya sa Atlanta para makipag-usap sa mga potensyal na kliyente. Ibinahagi ni Greg na naka-schedule siyang kumuha ng agility test sa Biyernes at kung makapasa siya, kukuha na siya ng pagsusulit pagkatapos. Sumunod na eksena, habang papunta si Greg sa kanyang sasakyan, nakita niya si Becky na tumatakbo. Tinanong siya nito kung bakit hindi siya nag-jogging kanina, kaya ipinaliwanag ni Greg na ngayon ang araw ng kanyang physical exam, kaya sinabi ni Becky na sana ay swertihin siya. Sa Police Academy, si Sergeant Armstrong ang nagsasagawa ng physical test at sinabi sa mga kadete na kailangan nilang takbugin ang 1.5 milya sa loob ng 15 minuto para makapasok sa susunod na round. Nakumpleto ni Greg ang pagtakbo pero nakita niya ang kanyang kapwa kadete na si Sanders na tila hindi na kayang tapusin ang pagtakbo. Kaya, hinikayat niya ito na magpersige at isipin ng motibasyon para umabot sa finish line. Salamat sa nakakahikayat na salita ni Greg dahil nagawang makumpleto ni Sander ang pagtakbo ng may natitirang oras. Mamaya, pinuri ng sergeant si Greg sa kanyang ginawa sa kapwa kadete kanina at sinabi na kailangan ng hukbo ang mga lalaking katulad niya.
Pagkatapos, sinabi ng opisyal na magsasagawa siya ng background check sa pamamagitan ng pagtawag sa kanyang mga dating employer at pakikipag-usap sa kanyang mga kapitbahay. Samantala, tinext ni Becky si Joy para tanungin kung gusto nitong lumabas pagkatapos ng trabaho, pero sumagot ito na hindi pwede dahil kailangan niyang mag-impake para sa isang work trip. Isang gabi, habang wala ang kanyang asawa, inimbitahan ni Greg si Brandon para manood ng laro. Makalipas ang ilang sandali, dumaan si Becky at gustong makipag-usap kay Joy, pero sinabi ni Greg na wala sa bahay ang kanyang asawa. Pagkatapos, sinabi niya kay Becky na nakapasa siya sa kanyang fitness exam at sinabi na wala naman iyong duda. Pagbalik ni Greg sa loob, tinukso siya ni Brandon na pumunta ang kanilang kapitbahay para sa kanya, kahit na sinabi nito na hinahanap nito ang kanyang asawa. Sa pagkabahala, sinabi ni Greg na hindi niya gustong magkaroon ng mga problema sa pag-aasawa sa pamamagitan ng pag-aaliw sa mga kaisipang iyon. Tinanong ni Greg si Brandon kung gaano na nito katagal na kapitbahay si Becky at sagot nito na nauna lang sila ng 1 buwan sa kanya. Bigla, ibinahagi ni Brandon na sinubukan siyang harutin ni Becky ng 1 o 2 beses pero umiwas siya sa pamamagitan ng pagkilos ng masinsinan. Dagdag pa nito na nagulat siya dahil hindi pa ito gumagawa ng kilos kay Greg dahil alam niyang mahilig ito sa maitim na lalaki. Pagkatapos ng matagumpay na pakikipag-usap sa isang kliyente, ang masayang si Joy ay tinawagan ng kanyang asawa na nagtatabas ng damo. Nang tanungin niya kung ayos lang ba ito sa bahay, pansamantalang naabala si Greg sa pagkaway sa kanya ni Becky. Pagkatapos, nagbiro siya na kasama niya ang kanilang kapitbahay kagabi at nang isipin ng asawa niya na si Becky ito, nilinaw ni Greg na si Brandon iyon. Nang mapansin ang seryosong boses ni Joy, tiniyak ni Greg sa kanya na wala siyang dapat alalahanin tungkol sa katapatan nito bilang asawa. Kinagabihan, habang nagbabasa ng libro, nakatanggap ng bastos na mensahe si Greg mula sa kanyang asawa at sumagot siya ng naaayon. Mamaya, lumabas si Greg at nakita niyang naninigarilyo si Becky. Nagbiro siya na baka arestuhin siya ng isang magiging pulis, kaya sinabi ni Greg na hindi niya gagawin iyon kung bibigyan siya nito ng kanyang hinihit-hit. Samantala, nakita ni Keisha na nag-uusap ang dalawa mula sa kanyang bintana at nanood din ang asawa nito. Kalaunan, tinanong ni Greg si Becky kung nakikipag-date ba ito sa mga itim na lalaki, kaya natuwa ito sa kanyang tanong. Nagtataka siya kung ano sa palagay nito, kaya ipinaliwanag ni Greg na tila komportable siya sa kanya dahil siya hindi tulad ng ibang puting tao na nakakasalamuha niya. Pagkatapos, kinuha ni Becky ang bote ng beer ni Greg at uminom. Sa bahay ng kapitbahay, sinabi ni Brandon sa kanyang asawa na malamang na nag-uusap lang ang dalawa, pero may duda ito. Nang tanungin ni Greg ang tungkol sa isang bakanteng bahay sa kabilang kalye, sinabi ni Becky na lumipat na ang pamilya na dating nakatira doon, ilang linggo na ang nakakalipas. Pagkatapos, sinabi niya kung paano sila nagkaroon ng pool at sinabing dapat nilang tignan ito. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sinundan ni Greg si Becky sa pool at binuksan ng mga ilaw. Bigla, naghubad si Becky at tumalon sa pool. Tumanggi si Greg na samahan siya, kaya nagpanggap siyang nalulunod, kaya napilitan itong iligtas siya. Tapos ay tumawa si Becky at sinabi na marunong siyang lumangoy, pero pinasalamatan niya si Greg sa pamamagitan ng paghalik sa pisngi nito. Sa gulat, nainis si Greg kaya itinulak ito palayo at umalis na sa pool at umuwi. Sa kanyang sunod na therapy session kay Dr. Robinson, nagsinungaling si Becky at sinabing 1 taon na siyang hindi umiinom ng alak. Nang tanungin ng kanyang therapist kung ano ang ginagawa niya kapag inaatake siya, sinabi ni Becky na pumupunta siya sa isang ligtas na lugar sa kanyang isip at nag-iisip ng positibo. Nagtanong ang doktor kung may dinidate na siya, kaya ibinahagi niya na may nakilala siya na isang mahusay na lalaki kamakailan. Nagtataka ang doktor kung paano sila nagkakilala, kaya sinabi ni Becky na iniligtas siya ng lalaki habang nalulunod siya sa pool ng kapitbahay at naniniwala siya na iyon ay kapalaran. Nang sabihin ng doktor na dahan-dahanin lang ang mga bagay dahil posibleng mawala ang kanyang nararamdaman, iginiit ni Becky na hindi iyon ang kanyang ginagawa. Hindi nagtagal, nakauwi na si Joy at sinalubong ito ni Becky. Pagkatapos marinig ang tungkol sa matagumpay niyang trabaho, sinabi ni Becky na dapat silang uminom ng kape para magdiwang. Pero sinabi ni Joy na meron siyang matinding allergy sa caffeine. Dagdag pa niya na gusto niyang magpahinga at mayakap ang kanyang asawa. Kaya, sinabi ni Becky na dapat silang pumunta bukas ng gabi para maghapunan dahil may utang pa siyang regalo sa mag-asawa. Sa loob ng bahay, naghanda si Greg ng isang romantikong hapunan para sa kanyang asawa at binigyan niya ito ng mga bulaklak. Bago kumain, binigyan ni Greg si Joy ng isang bracelet na ikinatuki ang pagtutol nila. Sumunod na araw, sinalubong ni Becky ang mga bisita habang nakasuot ng sexing damit. Matapos bigyan ng yakap ni Becky si Joy, niyakap naman nito si Greg na may paghimas pa sa braso nito na nag-udyok na magalang siyang itulak palayo.
Habang kumakain, pinuri ni Joy ang luto ni Becky at sinabi nito na tinuruan siya ng ina ng kanyang nobyo noong high school. Pagkatapos, tinanong ni Joy si Becky kung ano ang pinagkakakitaan nito. Sinabi nito na pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, nabubuhay na lang siya sa naiwang pera nito. Humingi ng paumanhin si Joy sa pagkabanggit nito dahil hindi niya alam na byuda na pala ito, pero tiniyak ni Becky na ayos lang. Habang unti-unting nanlalambot ang loob ni Joy kay Becky, nababalisa si Greg dahil baka ma-open ang nangyari sa kanila sa pool. Nang pumunta si Joy sa banyo, tinanong ni Becky si Greg kung bakit ang tahimik nito. Kaya, sinabi niya na naisip niyang maglayo sila pagkatapos ng nangyari sa pool. Sinabi ni Becky na ipagluluto niya ito ng hapunan at mangako na magkikita sila ng palihim. Sa inis, tumayo si Greg at sinabi na hindi niya sinasadya ang nangyari sa pool at idiniin na sobrang mahal niya ang kanyang asawa kaya hindi niya kayang pagtaksilan ito. Gayunpaman, si Becky ay may baluktot na bersyon ng mga kaganapan at sinabing hindi niya napigilan ang kanyang mga kamay habang nasa pool sila. Tapos biglang dumating si Joy mula sa banyo at nagpasalamat kay Becky para sa masarap na pagkain. Pagkaalis ng mag-asawa, inimahe ni Becky ang ginawa nila ni Greg sa pool. Nang gabing iyon, ang mag-asawa ay nagbardagulan sa kwarto. Sumunod na araw, nakita ni Greg na nagluluto si Becky sa kanilang kusina kaya inutusan niya itong umalis na. Nang banggitin nito ang nangyari sa pool, ipinaliwanag ni Greg na isa iyong pagkakamali at humingi siya ng tawad dahil hinayaan niyang mangyari iyon. Pagkatapos, mahinahon niyang hiniling kay Becky na layuan na silang mag-asawa. Pero sinabi ni Becky na hindi niya iyon magagawa dahil naging matalik na silang magkaibigan ni Joy. Sa galit, hinawakan ni Greg ang braso ni Becky at hiniling na lumayo na siya. Tapos ay hinawakan ni Becky ang kanyang braso at padubog na lumabas ng bahay. Sumunod na session, itinala ng doktor kung paano ang kilos ni Becky ay lubhang iba sa kung gaano siya ka-optimisko noong huli silang nagkita. Iniisip ng doktor na kailangan nilang harapin ang kanyang trauma mula sa pag-abandona sa kanya ng kanyang mga magulang noong bata pa siya. Gayunpaman, si Becky ay nag-open tungkol sa kanyang problema sa relasyon na ikinagulat ng doktor nang ihayag nito na ang bagong lalaki sa kanyang buhay ay may asawa. Idinadahilan niya na hindi iyon pag-iibigan dahil pareho silang nagmamahalan at kailangan lang niyang tanggalin ang kanyang asawa. Sa pag-aalala, tiniyak ng doktor na ang ibig sabihin ni Becky ay umaasa siyang hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa at sumang-ayon si Becky. Nang maramdaman ng paghihinala ng doktor, nagdahilan si Becky na magbabanyo. Ilang sandali pa, lumabas si Becky mula sa likod ng doktor at sinakal ito gamit ang scarf na nagwakas sa buhay nito. Pagkatapos nito, itinali ni Becky ang scarf sa kanyang buhok at kinuha ang notebook ng doktor. Kinahapunan, si Sergeant Armstrong ay dumaan sa bahay ni Becky para sa isang panayam bilang parte ng background check ni Greg. Nang makita ni Becky si Greg sa labas, tinanong niya ang pulis na kung maaari nilang ilipat ang kanilang pag-uusap sa loob. Sa sala, sinabi ni Becky kung paano niya pinakain ang hapunan ng mag-asawa kamakailan pero sa halip na ikwento ang nangyari, gumawa siya ng sariling kwento. Sinabi ni Becky na gumawa ng galaw si Greg sa kanya noong nasa banyo ang asawa nito at sinabi sa kanya na ayaw niyang matapos ang kanilang relasyon. Nagtanong ang sarhento kung nag-iibigan sila at sinabi ni Becky na nagbardagulan na sila ng isang beses pagkatapos makainom ng marami. Dagdag pa ni Becky na hinawakan ni Greg ang kanyang braso at hindi bibitawan hanggang sa ipangako niya na magkikita sila ulit. Pagkatapos, tinanong ni Becky kung ang kanyang pahayag ay magiging mahalaga kay Greg sa pagpasok sa Police Academy at sinabi ng sarhento na may pamantayan ng Departamento ng Pulisya na kailangan nilang panindigan. Kinalaunan, kumaway si Greg sa dumaan na sasakyan ng opisyal at pinanto ng sarhento na ang pagkakasalubong niya sa kanyang kapitbahay bilang may asawa ng lalaki ay hindi nagpapakita ng tamang paghatol na hinahanap ng Departamento ng Pulisya sa isang kandidato. Sinubukang magpaliwanag ni Greg pero nagbabala ang sarhento na kung sakaling ipatong niya muli ang kanyang kamay kay Becky, siya mismo ang aaresto sa kanya. Sumunod na araw, nakipag-usap si Becky kay Wilma na walang kabuluhang nagpapahiwatig na narinig nito ang mga kwento na nangyayari sa paligid. Sinabi ng matanda na si Greg at Joy ay mabubuting tao at ipinahayag na hindi niya gusto ang lahat ng drama na nangyayari sa komunidad mula nang lumipat si Becky. Kaya, sinabi ni Becky kay Wilma na isipin ng kanyang sarili kung ayaw niya na may mangyaring hindi maganda sa kanila ni George. Kinalaunan, kinumpronta ni Greg si Becky dahil sa sinabi nito sa sarhento. Sa una, sinabi nito na hindi niya alam ang sinasabi nito, pero nang sabihin ni Greg na ginugulo nito ang kanyang buhay, tiniyak ni Becky sa kanya na hindi siya magtatrabaho kapag magkasama na sila dahil marami siyang pera. Sa galit, tinawag niya itong baliw dahil sa pag-aakalang iiwan niya ang kanyang asawa.
Tapos biglang dumating si Joy, kaya nagpanggap sila na normal lang ang kanilang pinag-uusapan. Bago umalis, sinabihan ni Greg si Becky na tigilan na siya nito dahil hindi na sila kailanman magsasama. Kinagabihan, pumasok si Becky sa bahay ng mag-asawa at naglagay ng isang tableta ng caffeine sa bote ng tubig ni Joy. Samantala, nakita ni Keisha ang kaina-hinalang babae na tumakbo palayo sa bahay ng kanilang kapitbahay, pero napansin siya ni Becky na sumisilip. Kinabukasan, nagkaroon ng allergy si Joy pagkatapos uminom mula sa kanyang bote ng tubig. Kinalaunan, dinala siya sa ospital at ipinaalam ng doktor kay Greg na ang mga pagsusuri sa lab ay nagkumpirma ng mataas na halaga ng caffeine sa sistema ng kanyang asawa. Sa pagkalito, sinabi ni Greg na sineseryoso ng kanyang asawa ang allergy nito at hinding-hindi siya magkakamaling makakain ng ganito. Kinagabihan, pumasok si Becky sa bahay ni Keisha at Brandon at pinasingaw ang kanilang kalan. Kinabukasan, dumating ang mga otoridad sa labas ng bahay ng mag-asawa. Nang tanungin ni Greg sina Wilma at George kung ano ang nangyari, sinabi nila na ang kanilang kapitbahay ay namatay kagabi dahil sa pagkalason sa carbon monoxide. Pagkatapos marinig ang hindi magandang balita, nakita ni Greg si Becky na nagtago. Kinagabihan, sinagot ni Greg ang tawag mula kay Becky na nagsasabing naniniwala siyang nagmamahalan sila. Nang sumagot siya na mali ang tinawagan nito, nagbanta si Becky na sasaktan nito ang kanyang asawa kapag hindi niya ito iniwan. Habang natutulog ang mag-asawa, pumasok sa loob ng bahay si Becky at tumayo sa tabi ng kama. Kinabukasan, sinabi ni Greg sa kanyang asawa na magpahinga muna sa trabaho para makapag-relax sila at makapasyal sa bayan. Kinalaunan, nakita ni Becky ang mag-asawa na aalis kaya pumasok sa bahay at naligo sa kanilang batya. Pagkatapos magpatuyo, isinuot niya ang isang damit ni Greg at humiga sa kama. Kinagabihan, nakauwi na ang mag-asawa at nakita nila na puno ng basura ang kanilang sala, kaya tumawag si Greg ng pulis. Pagkaalis ng mga pulis, sinabi ni Greg sa kanyang asawa na si Becky ang gumawa nito. Nang tanungin ng kanyang asawa kung bakit, sa wakas ay isiniwalat na niya ang nangyari habang wala siya. Inamin niyang naginuman sila at sinubukan siya nitong halikan. Gayunpaman, nahirapan si Joy na maniwala na walang ibang nangyari at pinayuhan siya na sabihin sa kanya ang lahat. Sa galit, pumunta si Joy sa bahay ng kapitbahay para harapin ito. Sa gulat nila, nakabukas ang pinto nito pero hindi gumagana ang mga ilaw. Pag-akyat sa itaas, nakita ng mag-asawa ang mga bangkay ni Wilma at George. Pagkatapos, lumabas si Becky sa kwarto at pinatumba si Greg gamit ang baseball bat. Nang tanungin ni Joy si Becky kung bakit nito pinatay ang kanilang kapitbahay, sinabi nito na nakikialam ang mga ito sa kanyang buhay. Napagtanto rin ni Joy na si Becky rin ang may pananagutan sa pagkamatay ni Keisha at Brandon. Kalaunan, nagkaroon ng gulo at nagawang masuntok ni Joy si Becky ng ilang ulit. Gayunpaman, napatumba siya ni Becky, pero nang hahampasin na niya ito, sinipa siya nito sa tiyan. Hinamon ni Joy si Becky ng mano-manong suntukan at isang malakas na suntok ang nagpatumba kay Becky. Habang sinusubukan niyang sakalin si Becky, pinukpok siya nito ng plorera sa ulo. Nang malapit na siyang tapusin ni Becky, kumuha si Joy ng bubog at hiniwa ang binti nito. Nang mabitawan nito ang kanyang sandata, sinaksak ni Joy ang leeg nito na nagtapos sa kanyang buhay. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay nagkamalay na si Greg at gumapang ito sa kanyang asawa at tiniyak na ayos lang ito. At dito nagtatapos ang movie. Thank you for watching.